Ngayon ho, mga kababayan, sinampahan na po ng kaso, no, tama ba? O sinampahan na po ng kaso ng BIR. Ito pong sila Bryce Hernandez, Alcantara at yung iba pa pong mga sabit diyan sa BGC Boys, no? Oh, Romeo June Lumagi Jr. bilang tugon sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, personal kong sinampa sa Department of Justice o sa DOJ ngayong araw ang mga kasong kriminal laban sa dating DPWH engineer na si Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza kaugnay ng 1.6 billion kakulangan sa buwis na natuklasan ng Bureau of Internal Revenue. Anak ng tokwa naman tong mga to. Sandamakmak na yung kanilang mga perang ninanakaw sa pera ng bayan. Tapos eto, pati tax dadayain pa. 'Di ba, Sunshine, na pinsan ko, lagi kang late, no? Ayaw mo doon, matagal, 'di ba? Matagal lumabas doon sa screen. O, okay nga yun, laging late, no? Pero pasensya na ho, kasi madami tayong ginagawa. Tuloy ko, sa isinagawang lifestyle check, nakita namin ang mga ari-arian, negosyo at casino transaction ng tatlo na labis na hindi tugma sa kanilang idineklarang kita at binayarang buwis, malinaw na paglabag sa batas. Biruin mo, no? Milyon, bilyon, milyon, milyon, bilyon, bilyon. Napakaraming pera na galing sa mga ghost project, doon sa mga substandard project, tapos pagka ito bayaran na ng tax, dinaya mo pa din. No? Ninakaw mo na nga yung tax ng bayan, tapos dadayain mo pa din sa pagbabayad ng tax ng bayan. Oh, anak ng tokwa talaga. Puro mga halang ang bituka. No? Puro lang ang bituka. Sabi ni John John Capacete, inalis sa DENR pag walang sasalungat sa balak ni inaalis sa DENR para walang sasalungat sa balak nila. Sabi ni John John Capacete. Oh, ang laban kontra katiwalian ay hindi nagtatapos sa pagkakadiskubre ng anomalya. Tinitiyak ng BIR na ang buwis ng bayan ay hindi mapupunta sa bulsa ng iilan. Ang problema ho dito, mga boss chief amo, sir, no? Yung mga senador. 'Di ba, kumaring Pam? Yung mga senador ho, mga kababayan. Mga senador, mga congressman na mga sabit dito. Kung kaya nilang gawin yung mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan para maging proyekto sana ng ating gobyerno para sa ikabibilis ng ang pag-unlad ng Pilipinas, malamang sa alamang baka yung mga senador, congressman at kung sino pa pong mga sabit dito, baka isa din po yan sa mga hindi nagbabayad ng wastong takso, mga bossing. Di ba? Ito na ang ikalawang batch ng mga kasong kriminal na isinampa laban sa mga sangkot sa anomalous flood control project sa kabuuan. Nakapaghain na ang BIR ng 10 criminal case laban sa mga personalidad na may kaukulang 8.8 billion tax liability. Ngayon, mga bossing, yung ibang mga sangkot dito, yung ibang mga napapasama dito o napapasama at naituturo, kailangan din po yata sigurong imbestigahan ng BIR, mga kababayan. 'Di ba? Bakit pala tahimik ang tatlong senador, Jinggoy, Joel at Chis? Baka mga nagmumuni-muni. Baka nag-iisip kung paano nila ididepensa ang kanilang sarili. Ayan, oh. No? Biruin mo, no? Mga boss chief amo, sir. Kung hindi pa po inumpisahan ng investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yang mga patungkol po, no, sa mga flood control at sa mga ghost project, kung hindi pa inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kontraktor o 15 kontraktor na lagi paboritong nabibigyan ng mga proyekto sa gobyerno, malamang po hindi pa makikita itong mga ganito. 'Di ba? Hindi po makikita yung mga
katiwalian na hindi nagbabayad ng tax. Hmm, kaya nga sabi natin, diyan nagsimula lahat 'yan. Diyan nagsimula lahat 'yan sa pag-iimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos, inilatag yung mga kontraktor, hindi naman po lahat yang 15 na 'yan, eh, kumbaga may katiwaliang ginawa, hindi naman po lahat 'yan, may mga ghost project. Kaya lang diyan po nag-umpisa na matunton yung mga diskaya hanggang sa magkaturuan na po, naituro si congressman, naituro si senador, naglabo-labo. Eto po, tatanggapin po talaga natin na magulo ang ating politika o magulo ang ating bayan ngayon, mga kababayan. Bakit po? Kasi malalaking mga tao itong mga nasasangkot po, eh. So ngayon ang gagawin nila, pipilitin nila na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Para mahinto yung mga investigasyon na ginagawa kontra o laban sa kanila. Guguluhin po niyang mga 'yan. Pipilitin nila, 'no? Nakita niyo naman, biruin mo, sa lahat ng balita, sa lahat ng nakikita natin, si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nagpapasimula at nag-uumpisa at gustong masugpo ang korapsyon. Pero ano po ginagawa nung iba? Si Pangulong Bongbong Marcos pa po ang pinagbibintangan na mastermind daw po nung mga ganitong nangyayari sa ating bansa. Kung hindi ba naman po mga aanga-anga at uto-uto yung mga DDS, sila yung nagpapakalat niyan. Bakit 'to? Kinakabahan sila kasi baka tamaan yung mga iniidolo nila na mga, dating nakaupo sa gobyerno. Hmm, alam niyo ho, mga walang konsensya yang mga DDS na yan, mga boss, eh. Bakit po? Wala lang, dahil gusto nila na mailigtas yung mga iniidolo nilang mga Duterte. Wala na silang pakialam, 'no? Kahit ito nakikita na nila, talagang pilit gustong masugpo ni Pangulong Bongbong Marcos yung korapsyon sa ating bayan. Pagbibintangan pa nila si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Rodrigo Duterte, siya talaga ang mastermind. Oh, kick kaya kita diyan. Ano? Biruin mo, pinaliwanag ko na, pero kapagka tinanong niyo naman po yung mga DDS na, "Sige nga, gusto ko lang malaman, paliwanagan mo ko, gusto ko lang malaman, 'no, kung bakit niyo, nagagawa pa ding ituro si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng lahat na siya na yung naglalabas, siya na yung nagpapakita kung sino yung mga dapat tuntunin at mga dapat imbestigahan, kayong mga DDS, panay turo niyo pa din at panay bintang niyo pa din kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di po ba? Hindi mo makuha yung mga logic nila, eh. O baka wala naman ho kasi. Ang trip lang ho nila, ayoko kasi kay Bongbong Marcos. Kaya kahit maganda ang ginagawa niyan, oh, ipipilit ko pa din yung mga Duterte. Kaya kahit na, lumalabas na yung mga baho ng mga Duterte, ipipilit ko pa din yung mga Duterte. Kaya ko nasasabi na walang mga awa, walang mga puso, walang mga kaluluwa yang mga DDS dahil po wala lang, trip nila na maupo ulit yung mga iniidolo nila kahit alam nila na puro kabulastugan na yung mga pinagagawa at ganito na po ang kinahinatnan ng Pilipinas dahil po doon sa mga iniidolo nila.